Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's Kasi get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, katatapos lang natin reviewin yung battle ni Katana at ni Saint Ice. Binigay ko naman yung rason kung bakit ko inunang reviewin yung battle na yon. At yun, panoorin nyo na lang. At ngayon, ito na tayo sa isang semis ng Isabuhay 2025. Actually, pangalawang nood ko na to. Kasi yung una yung live. Tapos, ito yung pangalawa. Pero yun, at the same time, re-reviewin na natin siya sa pangalawang pagkakataon nating mapapanood to. Nung napanood ko to ng live, para sa akin either way siya eh. Sobrang naging dikit ng battle na to. Live nung live. Kaya medyo naku-curious din ako kung paano ko siya re-reviewin ngayon kasi for sure magiging iba yung tanggap ko ng mga bara dito or yung absorption ko ng mga punchline dito. So siyempre, at some point, exciting yung battle na to kasi nga, yun nga, semis na to eh. Lip cram na to. Tapos si Ban na unang sali pa lang sa Isabuhay tapos nasa semis kagad, diba? Sa tingin ko, lamang si Lip cram sa experience, syempre. Ang tagal na ni Lip cram sa flip top. Pero si Ban, syempre, hindi pa rin siya magpapatalo sa mga, lalo na kung angle sa references lang, kaya ni Ban sundutan eh. Kaya ni Ban na gawan ng or gumawa ng maraming angulo talaga eh, since yun nga matagal lang si Lip cram. So yun, para sa akin, ulitin ko lang bago tayo mag-start, nung live talaga either way to para sa akin. Pwedeng Ban, pwedeng Lip cram. Kung nanalo si Ban, hindi rin ako kung nanalo si Ban nung time na to or nung live, hindi rin ako magugulat kasi nga para sa akin, talaga eh, either way talaga yun eh. Pero sa pagkakatanda ko, ang boto ng mga hurado dito is 6-1 in favor of Lip cram. Kaya ayun, exciting. Tignan natin kung mas maliliwanagan ba tayo sa judgment or magiging taliwas tayo sa hatol. So let's see. Okay, so Lip cram versus Ban. Game. 2 minuto dapat pitong hurado natin Game. sa buhay tournament semifinals to. Check. Game. Pakinggan natin unang banat, Vuelta Balentong 12, Lip cram. Yo! Tinalo niya si Cripply kasi nagbenta siya ng ticket. Kaya yung sinasabi nyo na best crowd, tila kanyang naging karamay. Yung venue, puno ng kakilala at kapitbahay, kaya lumakas kanyang arrival. Umubos ng maraming ticket para makata yung ka-rival. Ako, isang ticket lang yung hawak ko, pero ticket to papuntang finals. Flip top game! Napanood ko yung laban yun ni Cripply. Masasabi ko na grabe yun. Kahit bumahin ka lang yata, magsisigawan tao doon. Kahit hindi malakas yung linya, todo hiyawan, mga yawa. Ayun si Cripply, nakawawa. Rick, dapat yata talaga hiwala yung flip top ng Bisaya. Ito ba yung vendor ng prutas? Habang tagaktakang yung pawis, lalapitan ko na to. Sabay bibili ako ng atis, papaboneless ko sa'yo. Bibili rin ako ng manggang kakorte ng mukha ni Kilan.
patatanggalan ko ng balat. Samahan mo na rin ng bagoong ha. Tsaka kuya, pwede bang pakat? Okay. Anong ginawa? Kilan, cut. Okay, ayos yung reference. Ayos din yung transition from nagbebenta ng prutas, atis, Papa Boneless, bibili rin ng mangga, kakorte ni Kilan. Yun na yung pagpasok ng angulo para kay Kilan na 'di ba nung nag-judge si Kilan nung battle nila, pwede daw paulit, pakat na lang. So, ayun yung reference na ginamit ni Lipcram dito. Ayos. Tsaka kuya, pwede bang pakat? Anong ginawa nyo sa battle rap? Hindi ganyan yung flip-top Brad. Yung video gustong ipakat. Anong tingin nyo rito? Flip-top vlog? Tanginan to, kahit magbasa ka sa Reddit, sa panalo mo, wala dong Elibs Chong. Kahit yata si Aling Edit, di magagawang i-edit yun. Rick, alam namin na may something yung nangyari recently. Wait! Lalo na yung judging na napakinggan ko sa MP3. Tangina nyo! Kaya pala sa poster may 3 MC na galing sa Kabisayaan. Kabilang yung GL at yung J-Black na pareho kong tinapaktapakan. Nasa lineup din yung MP3. Di pa ba obvious yung galawan? Pasimple kang pinasamahan para mag-judge ulit sa ating laban? Tangina, o baka sabihin mo magpaawa ka na naman na kesyo magkaka-million views na rin ako kasi sikat na yung kalaban. Yun ang barang paalala para loob nyo ay mahuli. Ginawang sandata magpaawa, parang J-Clown dun kay Looney. Dumayo din ako ng gubat. At yung kampiyon yun na sa J-Black, di ba, agaran kong natsugi. Sabay tawid papuntang Davao. Yung sak maestro ay binuli. Lumalaban ako ng mag-isa. Ikaw, sa mga kababayan sa Sangguni, yung punto ba inyong nahuli na iba yung man from Manila sa probinsyano in the city? Kaya kung secret na home court mo, pues wala ka sa iyong bahay, pero tigas mo ka pa rin sa semis ay nakikihanay. Kung feeling mo at home ka dito, pabor din sa akin yan sa bagay. Maduling patulugin yung bisita kapag hindi na namamahay. Okay. Para sa akin, sobrang easy lang na magapi ka. Inaasahan ko ay creeply, ba't kaharap mahina? Dapat sa Apex na lang sana yung tinapat Enigma. Dahil siya naman yung tunay na ban sa liga. Hindi na to yung tipo ng jiu-jitsu at karate. Kasi ayaw mo nun, gusto mo nun, kumombo ng marami. Fuck that shit. Kahit anong combo mo dyan, pag ito lumusot, pang one hit kasi iba yung aking value. Di ba ayaw mo ng 1-2? Kaya kong gawing much better yan. Para matigil ka ka-argue, mga punches laging brand new, wala kang makikitang second hand. Veteran sa veteran. Wala kang makikitang second hand. Tinago niya yung isang kamay niya. Okay. Double meaning, no? So, ayos na ayos na thoughts din yun. Mo ng 1-2, kaya kong gawing much better yan. Para matigil ka ka-argue, mga punches laging brand new, wala kang makikitang second hand. Kaya veteran sa veteran, baka masyak tong newbie na iba yung era ni Mike Tyson dyan kay Tyson Fury. Kung ikaw yung... Okay, Mike Tyson Fury, baka maraming hindi nakagets. Ano yun boxing, heavyweight. Mike Tyson, for sure kilala nyo yun, pero si Tyson Fury, I doubt kasi yung iba hindi na masyadong aware sa nangyayari sa boxing, no? Pero yun, si Tyson Fury, WBC, former WBC champ. Pero ngayon, wala na siyang titulo kasi nakuha na lahat ni Usyk. Okay? So, yun lang. Basta boxing, mga, boxing legends yun. Tang second hand, kaya veteran sa veteran, baka masyak tong newbie na iba yung era ni Mike Tyson dyan kay Tyson Fury. Kung ikaw yung sugo ng Bisaya, ako yung upper class. Kung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Kung tingin mo didikit ka sa akin, gamit yung corny mong line, kung ikaw ay feeling close ban, ako yung Optimus Prime. Okay. Ako magsisilbing banta para hindi ka makaahon. Magcha-champion daw ng di sadya. Sadyang hindi ka magcha-champion. Game?
Okay. Yun yung round 1 ni Lip. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina bago tayo mag-start na either way yung battle na to. Kasi nakita nyo kung ano yung round 1 Lip Cram. 'Di ba? Si Lip ano naman open naman ako sa channel na to, sa channel natin. Dati pa. Nag-i-start pa lang ako. Sinasabi ko na sa inyo na si Lip Cram isa yan sa mga idolo ko. 'Di ba? Alam ni Lip Cram yan, sinasabi ko yun sa kanya. Nagkakausap kami ni Lip. Kapag nakikita kami sa mga event, sa Moto, sa PSP, sa Flip Top, lalo na nung nasa TIU pa, nung may TIU pa. Kasi kung nakapanood kayo sa TIU before, ano doon maliit lang talaga yon, and kita mo talaga yung mga MC doon. So, yun, nagkakausap kami. So, sinasabi ko sa kanya na idol ko siya, isa siya sa mga iniidolo ko. Pero this time, yun, sabi ko nga, knowing Lip Cram, alam ko na yung round 1 niya dito hindi pa ganun kalakas. Okay? Hindi pa ganun kalakas, men. Syempre, si Lip Cram, yun nga, alam ko, nasubaybayan ko yung mga battles niya, especially the Isa Buhay 2020. Napaka-solid ni Lip doon. Tapos after nun, ito na lang ulit ata yung next na sali niya ng Isa Buhay, di ba? Tapos ayun, may mga battles siya, mga non-tournament battles, malakas. Pero itong round 1 niya kay Ban, feeling ko hindi pa ito yung 100% na Lip Cram. Medyo nakukulangan ako. So ano yung mga napansin ko? Ang haba ng mga setups ni Lip na pagdating sa pinaka punchline or pinaka haymakers is for me hindi ganun ka worth it. Kumbaga, ang ganda ng setup ni Lip Cram. Tapos, syempre, sa ganda ng setup, mag-expect ka ng isang solidong haymakers or isang solidong punchline. Pero, ang nangyayari, mas malakas pa. Sa akin lang naman kung paano ko na take yon. Para sa akin, mas malakas pa yung mga setups kaysa dun sa pinaka-punchline. So, yun. Umulit yun. Cycle yun. After ng 4 bars, gagano ulit sa setup ulit, maayos na setup, tapos pagdating sa pinaka punchline or pinaka haymaker or fourth line, hindi siya hindi siya umaangat do sa 3 lines ni Lip. So ganun ko siya nakita. Kaya medyo nung napanood ko to nung live, sabi ko medyo hindi ganun kabigat yung mga punto ni Lip 'di ba? Although andun yung mga punto, andun yung mga references at angle na direkta kay Ban, pero sa tingin ko may much better na Lip Cram pa. 'Di ba? So ayun, siguro pakinggan muna natin yung round 1 ni Ban, tapos saka natin i-mirror, 'di ba? Pero sa tingin ko hindi ganoon kabigat yung round 1 Lip. Kayang-kayang tapatan, kayang-kayang higitan ni Ban to. Pero syempre, depende pa rin sa ano yung handa ni Ban sa sa round na to. So yun, game, tignan natin. Game. Esa? Yo! Tangina. Chit. Masyado kang malikot. Hinamon pa sa Apex tapos di naman sumipot. Tangina. Palagi mo pang sinisisi sa akin yung pagkapanalo kay Cripply. Parang bano ka sa liriko. Hindi ko naman kasalanan kasi hindi ko binuto sarili ko. Round on game? Chamba lang daw yun kay Cripply. Kaya sa semis, matik matatalo ako. Lahat ng prediksyon ng mga tao napupunta palagi sa'yo. Mula kay Jonas, Shernan, EJ Power at Lanzet, tangina nyo! Baka pag na-upset ko yung laban na to, mag-iyakan ulit kayo. Kasi ano bang meron dyan kay Lip Cram? Kengkoy, Kupal, attitude na salty, line map, style map, Marichu at Aubrey. Palagi kasama niya sa bahay. Itong Maoy Palaban,
Pinagsabay yung matataba na pagbaboy mo naman. Gago. Putang ina, brining house niya. Matapos niya mapagtripan. Tapos, nadala mo naman kasi binalot mo sa kaplastikan. Bawat post laging kasama. Sa plastikan naka-center, hindi kita maintindihan na parang liga lang ni Kenzer. Baka sabihin, content lang. Usos forbida, do you remember na yung last ko nilaglag ay social media influencer? Ikaw, bonus round mula kay Aubrey hanggang kay Kayram, tangina. May stepping stone ka sa hagdanan, di mo kaya mag-step up mag-isa. Luto ko, laban ko kay Cripply. Okay, fine. Okay. Dapat magpasalamat ka pa, brother. Kasi yung tropa mong si Mzite, kumukonti na yung basher. Yung dating like kung panalo si Cripply kay Mzite, ako yung pumalit, walang ya. Natulungan ko yung tropa mo ng di sinasadya. Mas, nakatulong pa ako sa kagrupo mo dati na 3GS Lipcram. Laban ko kay Cripply, ang laki ng views ng review ni Pistol Jonas at Chernan. Gagi. Sa akin napunta lahat mga bashers na MZ, kaya wag mag-trip dyan. Tapos binuhay ko pa yung sayaw-sayaw na ligasiya ni Lil Jon. Okay. Bilang veterano, anong feeling na sinumbatan ka lang ng rookie? Di ba ganito din ginawa mo nung inaway mo si Looney? Hindi niya sinipot si Apex, sinira yung event kahit may bayad naman siya. Tapos piniplex niya pa kay GL na yung old god tawag daw ng tawag sa kanya. Paanong di ka tatawagan? May down payment ka na nga daw. Anong gusto mo sabihin? Pwede ka magnakaw? Tayo na, sa Motus, wala siyang TF. Pero halimaw daw si Repa. Palaging pinagmamalaki niya, at least daw nagpa-free siya. Pero tingin ko, si Lip ay malinaw lang na mema kaso nung tinapat ng haring araw, nasilaw ka sa pera. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot. Gago. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot na nag-alok sa'yo ng laban hambog nang maabot mo ang Apex para masaksiyan niya rin yung laban ng dalawa niyang tamod. Pero, masasaksiyan niya yung laban ng dalawa niyang tamod. Kung bakit di niya sinagot yung tawag, ito lang ang tamang sagot. Itong buwang parang Muzan sa haring araw takot. Okay. Kaya, Muzan. Haring araw takot. So, Demon Slayer si Muzan. Siya yung pinaka, pinaka boss, pinakalaban. Yun. Baka sa mga nagtataka sino si Muzan. Ayan. Demon Slayer, guys. ang laban ng dalawa niyang tamod. Kung bakit di niya sinagot yung tawag, ito lang ang tamang sagot. Itong buwang parang Muzan sa haring araw takot. Kaya nagtataka ako kung ba't nag-feeling tong sick. Mainit naman yung haring araw, ba't nanginginig yung lift? Hindi to pangkaraniwan na fruit vendor, nagkakamali ka. Isa ako sa pinili ng isang... Ang ganda nung ganda nung round doon ni Ban Mas na-appreciate ko yung round doon ni Ban kasi nagmukha siyang rebuttal sa sa round 1 ni Lip. Diba? Yun. Tapusin natin to. Pinakamalala na ira. Monkey D. Luffy ang astahan, flexible sa bawat tira. Kung nakaiwas ka sa haring araw, hindi sa Sun God ni ka. Patay ka. Patay ka. Ayun ang ender. Ayun na, tumapos sa round 1. Araw, hindi sa Sun God ni ka. Tangina. Sobrang ng One Piece, no? Sobrang ng One Piece. May Sun God Nika pa dito sa Tapos kita nyo yung reaction ng crowd. Ibig sabihin, aware sila sa Sun God Nika. Luffy, Fifth Gear, diba? Okay. Ayun yung nag-seal sa round 1, Ayun yung nag-seal sa round 1 para ibigay ko kay Ban. Actually, even hindi pa hindi pa dumadating yung ender ni Ban. Sabi ko nga sa napapost na ako, 'di ba? Na
na nagmukha ngang rebuttals yung round 1 ni Niban para dun sa mga angles ni Lipcram. So ano-ano ba yung mga angles na parang rebuttals na? So apex, yung apex reference, yung apex angles, tsaka yung yung fruit bender. 'Di ba? Yung fruit bender nasa dulo ni Ban. Yung fruit bender na angulo ni Lipcram nasa unahan. Yung apex na angulo ni Lip nasa parang gitna. Ito naman kay Ban nandun din. So, 'di ba? Parehas ng angulo eh. Kaya anong nangyari? Rebuttal siya, para siyang rebuttals na sulat. 'Di ba? So, para sa akin I don't know kung paano niyo na take 'yon, pero sa tingin ko nakuha ni Ban yung round 1 sa score na 10-9. So, ayun, ulitin ko lang. Bago tayo mag-start sa round ni Ban, sabi ko nga sa inyo, hindi ganun kalakas yung baon ni Lipcram sa unang ikot. Sabi ko sa inyo, knowing Lipcram, alam ko may much better round pa si Lip. Kasi medyo nahabaan ako sa setups ni Lip dito. Tapos pagdating sa pinaka-punchline, hindi ganun siya ka-worthy dun sa pinaka-setups niya. Kasi maganda yung mga setups niya. Tapos pagdating sa pinaka-punchline is, hindi siya ganun ka nagko-complement doon sa 3 lines na setups. Gets nyo? Yung kay Ban, paangat. Magsi-setup siya ng hindi ganun kalakas, pero pagdating sa pinaka 4th line, nandun yung suntok, nandun yung punchline, nandun yung haymakers na, alam mo yun, room shaker. Tulad nung apex reference, yung fruit bender, Sun God Nika, Haring Araw, 'di ba? Ang ganda nung pagkakatahi, ang ganda nung transitions. Kaya pagdating sa pinaka 4th line, boom, room shaker, 'di ba? So sa tingin ko, dikit lang naman. Ang nilamang lang ni Ban dito, siguro better angles, better references compare sa mga ginamit ni Lipcram na angles at references. Yun lang yung nilamang niya. In terms of performance, stage presence, same. Nagkatalo sa content. Kaya Ban yung round 1. 10-9. Round 2. Yo, check. Yo. Ba't ganun tayo dito sa Manila? Yung mga Bisaya, pinapalayas kasi masyado nang lumalaganap. Pero pag may aakyatin ng buko, mga Bisaya, hinahanap. Alam mo yung linya mong pinaka-okay? Yung binanat mo kay Terde. Oo, laruan lang kita. At kung sakaling ikaw ay malulubat na brother, saktong-saktong may eberede ka sa likod in case maubusan ka ng power. Eberede. Grabe yung bars, palakpakan, everybody. Ba't ganun ka mag-wordplay? Eberede, battery yung ice mo, Rodrigo Duterte. Talagang pinilit ni tropa. Mukhang luto na sa droga. Sira na yata, tuktok. Di mo na lang sinabi na ikaw yung pinya na si Losa. Hashtag Pinyalosa, para naman may suntok. Si Terde daw, Tagalog lang inubos siya, mga kapwa niya Bisaya. Yung ginawa mo, pastol. Nang mabawasan naman yung nakikita naming mga nakafubong extra small. Pinagtiterno pa yung pink-green. Minsan orange. Camouflage. Yung sapatos, Kyrie Irving. Para kayong si Goku na pinusion doon kay Poison 13. Ang hilig pa sa polka dots. Maliban dun sa camouflage. Pero naiintindihan kita kasi bata ka ni Leopards. Polka dots, Leopards, yung amo mo, duling. Yung itsura pa. Okay, polka dots, Leopards. Okay, binali niya yon. Yung amo mo, duling. Kupal na Lipcram. Kita kasi bata ka ni Leopards. Polka dots, Leopards, yung amo mo, duling. Yung itsura pa pang combat, yung pormahan, olats.
Puta, certified Bisaya, oh. Ikaw yung Dudong Pro Max. Tangina, ito ba yung dudurog sa akin? Paano nasabing matindi yan? Kung si Looney nga ang kapwa Bisaya niya, di siya natitripan. Kung yung manananggal daw sa bracket, nagawa mong teknikan, pes yung paparating na lip cram ang di mo natiktikan. Kasi yung mga laban ko na nagdaan, yung Baradi pa inangat nilang binglang at sinapat si Aubrey, aking pamangkin, si Kairam, pinsang ko yan. Ngayon, tapos na akong magpakagat kahit ibuhos mo lahat. Wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog, Cesar Milan, parang Disney Looney sa Donggalo. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Ang sarap mag-reference ng Looney. Hindi ko na kailangan magbawi. Sa sobrang di-ka-trip ni Luns, pakiramdam ko, bati kami. Gago. Kung ako di-trip ni Looney, gets nyo na agad yung tema. May malabo na eksena. Alam mo yung masakit? Yung hindi ka trip ni Looney, tas wala kayong problema. Lakas ng laban niya. Lakas ng laban niya kay Cripply. Pero nung sinuri na ng tunay yung mga linya mo ang halay, di ka rin trip ni TPC kasi yung sulat mo pang tambay. Aray. Hindi ka trip ang tambay, okay. Daw kaya siya nasa semis, wow. Yung nag-step up mong performance, body bag sa break it down. Dudurugin lang kita, yan ang sinabi ni Marlon. Tila mensaheng kabaon, na proud pa rin pala si Lun sa narating ko na nayon. Ayos. Kaya kung may sinumpa ka na prutas, iyong gamitin na boy. Sa akin naman ay ubas na mula sa punong kahoy, na hinog at nabulok at yung katas dumaloy sa aking ugat, kaya naman mas lumakas tong maoy. Ito ba yung tinatawag nyo na dark horse? Paano mo sisindakin yung lasinggero mong kabaro kung sanay na akong saluhin yung sipa ng pulang kabayo? Kaya kahit undefeated man tong Judas, sa kangkungan na handusay, at kung nabuhay ka sa prutas, uuwi kang lantang gulay. O magrebat ka na ng Looney Angel. Alam kong may ginawa kang primit gaw. Pakita mo sa amin kung gaano ka kaapektado sa break it down. Aroy! Tang ina kinorner. Okay, ito na yon. Ito na yung lip cram na gusto kong ipunto sa inyo. Ito na yung lip cram na hinahanap ko. Ito na yung lip cram na ina-expect ko. Ito na yung lip cram. Ito na yon. Ito na yung buong lip cram na sinasabi kong wala dun sa round 1. 'Di ba? Better round, mas agresibo, mas kumokonekta, tangina di hamak na mas kumokonekta to. Mas effective yung mga angulo, references, yung ito na dito na tumataas yung punchline. Kasi yun nga, katulad sa round 1, sabi ko nga sa inyo, magsi-set up si lip cram, yung 3 lines na setup malakas, pero pagdating sa pinaka 4th line or pinaka punchline, hindi niya nadadaig yung 3 lines na setup eh. Feeling ko mas malakas pa yung setups kumpara dun sa pinaka punchline. Pero pagdating dito sa round 2, baliktad na. Malakas pa rin naman yung setups, pero pagdating sa pinaka 4th, ayun na, mas malakas, mas nagiging room shaker, mas nagiging powerful, mas agresibo si lip cram dito. Ang ganda ng mga napili niyang angulo, tapos tinrap niya pa si Ban sa ender na magrebat about Looney Angels. Tapos ayun, tignan natin kung kaagat si Bandon. Pero nevertheless, ang ganda ng round 2 ni lip cram. Hindi ko naiisa-isain yung mga references na ginamit ni lip cram dito sa round 2, pero better, way better yung round 2 niya compare sa round 1. Mas solido to, mas nagustuhan ko to, at sayang, sana ganito yung naging performance sa round 1 eh. Siguro mas dumikit pa, 'di ba? So yun, round 2 ni Ban, pakinggan natin. Kung gaano ka kaapektado sa break it down. Di ako magre-rebat. Tayo na. Si John Leo daw, duling. Ha, yung tropa mo rin. Jonas,
Tangina, badoy daw yung pormahan ng mga Bisaya. Yung angle mo, ang weak brad. Nakakahiya naman sa kagrupo mo, drip god. Trejes, Jejemon! Dreges. Down to game! Game. Grabe mang line back to si Lipcram. Diyan na sana ito si Loco. Akala mo talaga wala siyang linya about kay Nestor Asaytono. Bawat gameplay ko may highlight. Okay. Dagdag ko lang. Kasi may nabanggit si Ban dito na na hindi ko nabanggit kanina, sorry. Sa round 1 ni Ban, meron siyang sinabi na binrake daw niya si Lipcram na style marking, line marking. Di ba, may ganoon siya kanina. Tapos, sa pagkakatanda ko, may ganoon si Lipcram. May ganoon si Lipcram sa round 2 niya. Line mark. Di ba? So, medyo talaga. Medyo nagkasalpukan talaga yung mga angulo. At mas sa tingin ko talaga mas nakuha talaga ni Ban yung mas napag-aralan niya si Lipcram dito. 'Di ba? Ayos naman yung siguro nagkatalo lang din sa kung sino nauna. Kasi ang ganda ng placing ng ganda ng placing nung round 1 ni Ban na na-spit niya muna to na-spit muna ni Lipcram tong angle na to. Tapos sa sulat niya may same angle na nagmukhang rebuttals, tapos addition na meron din si Ban na lagay doon na mga ibang angulo, tapos pagbalik naman kay Lipcram nasabi yun. So parang sobrang na bigyan ni Ban ng oras talaga yung kung paano sulatan si Lip dito, 'di ba? Pero nagkatalo lang talaga sa coin toss to. 'Di ba? Kung sino yung pinauna niya dapat, kung sino mauna dapat, 'di ba? Ayos 'yun. Tapos ngayon, ito na. Round 2 na ni Ban. Pakinggan natin. Diyan na sana ito si Loco. Akala mo talaga wala siyang linya about kay Nestor Asaytono. Bawat gameplay ko may highlights, parang Nestor Asaytono. Baka Nelson. Tol, medyo wak yun. Umabot ng buwan ang kabobohan mo, parang Nestor Armstrong. Yung wala akong pera na ngayon ni GL, ang pinakasikat na kinupal ni Tanga. Yung kay GL freestyle lang, sa'yo sulat talaga. Ang ina, ang lakas mo muna ng linya. Feeling top dog, dame. Kung ang bars natin pagkain, wala akong change. Ikaw mas trip na mga tao kasi sikat yung name. Ang hain ko pabago-bago, ikaw fast food chain. Okay. Fast food chain. Pagtapos ng PM3 ng mga inasal, susunod ko tong abno. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo o Undo. McDo. Okay. Pwede McDo. pa order ng Line Mac, Style Mac, para swak naman sa verse, ng McBurger, McFries, sama mo na pati dessert na McFlurry, McFloat. Parang na-shock itong si Nerd. Katulad ka nga ng McDonald's kasi puro Mac ang sinaserve. Oh, Yan lang ang use. kaya. Galing, no? Ang galing. Si Ban, kay Ban ko unang narinig yung ganong reference about sa, marami nagre-reference ng mga fast food chain, pero yung marami rin nagre-reference ng mga line marking, style marking, pero kung paano nilatag ni Ban yung fast food chain sa McDo, line mark, style mark, 'di ba? Suabe nun, pre. Sinasabi ko sa inyo, ang ganda nun. McFlurry, McFloat, parang na-shock itong si Nerd. Katulad ka nga ng McDonald's kasi puro Mac ang sinaserve. Galing, no? Galing nun. Yan lang ang kaya ni Barok. Sapagkat mababa IQ. Yung mga paandar mo di pasok na para bang nag-drive-thru. Pero kahit na ganon, siya yung bet ng tao, pinaprioritize yung line niya kasi nga veterano. Laban kay G-Clow, nag-costume.
Talagang proud pa yan si pare. Itong payaso ay nangengkoy buong round, ganyan nangyari. Saktong reference McDonald's, tsak ikaw lang madadali kasi kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Oh, bias. Tangina. Fast food, McDo, puro Mac, imahe clown, etc. Tapos kung umasta big fish, baka clownfish, pwede pa. Tangina. Pamamatay to sa train of thoughts. Masyadong high yung ego. Sa gantong style, Yupito. Pabida, tapos clownfish. Finding Nestor! Focus ka na lang sa tracks. Ako na bahala dun sa van. Talagang game na siya. Pero di niya in-expect ang nasa lane hala kasi yung thoughts niya van lang nakatrain pala. Baka mag-rebat. Tinalo niya na si GL. Tama na bro. Diba? Tignan mo. Meron na namang angulo si Van dito na about GL. Which is nasabi na yun ni Lipcram dun sa round 1 na tinalo nga daw niya si J Black tsaka si GL. Diba? So, ang ganda, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang ganda nung placing ng rounds ni Van. Galing. Nagkataon talaga sa kung sino yung pinauna. Rebat. Tinalo niya na si GL. Tama na bro. Hindi siya nag-choke tapos nanalo ka, baka humanga ako. Saktong nandito ngayon si GL, dito sa laban na to, pagmasdan mo ngayon akong kunin ko anong dapat sa'yo. Kasi hindi to mananalo. Kung uulitin lang yung laban, pupunitin ka niya habang ubos ngipin mo at pawang, magiging punching pagkalang at susulitin ko na lamang pagmasdang masira sa event yung taong may event din na sinayang. Lalamang ka lamang sa experience, pero ako yung mas magaling at pang-ahon, matatalim mga baon. Kahit kitang hindi sanay sa wikang Tagalog, partida pa ngayon, parehas lang tayong ayaw at hindi trip dyan ni Marlon. Pero kahit ilan, hindi ko siya tinanong kung proud siya sa narating ko na nayon. Aray! Naulit ba yung anggulo? Siyempre, dyan ka nakaposas. Ulit-ulitin ko yan hanggang round 3 at hanggang sa tuluyan ka matodas. Isang angulo, iba't ibang atake. Aking banat, walang kupas. Kasi kung magaling ka talagang sumilip, marami ka makikita sa isang butas. Woo! Ang haba diba? Ay, tagal ko na sinasabi sa inyo yun. Ganda nung round 2. Tang inang yan. Marami akong gustong sabihin pero hindi ko alam kung paano ko umpisahan eh. Yung yung about Looney, hindi ko sinabi na, hindi ko tinanong si Looney kung proud ba siya sa narating kong nayon. Basag eh. Merong ganong linya si Lipcram sa round 2 eh. 'Di ba? Tapos rebuttals ulit. Parang nagmukhang rebuttals talaga 'yun. Nagmukhang rebuttals talaga yung yung mga rounds, mga lines ni Van. Ito hindi ko alam kung mag-agree kayo pero sabi ko sa inyo either way yung battle. Agree din ako sa sinabi ni Van dito sa ender niya na ang ganda ng ender eh, 'di ba? Kung isilip, kung magaling ka sumilip, marami kang masisilip na angulo, something ganyan. Solido 'yun. Malakas yung round 2 ni Lipcram. No doubt, no brainer, malakas yun. Pero laging may pahabol si Van na kumaga siya, mayroon siyang nail in the coffin palagi. Ano yung nail in the coffin niya sa dulo ng round 1? About dun sa Haring Araw, kung nakaligtas ka sa Haring Araw, hindi sa Sun God Nika. Yun yung nail in the coffin niya. Yun yung naging turning point na para mabigay ko sa kanya yung round 1 eh.
Sabi ko sa inyo, 'di ba? Round 2, ano yung nail in the coffin na ginawa ni Ban dito sa round 2? Yung ender ulit, 'di ba? Na yung last 8 lines siguro, yung about dun sa Looney, proud sa narating na yun, isa yon. Tapos tinuldukan talaga ni Ban dun sa sa isang anggulo, pero ano yung sabi niya? Kasi isang anggulo daw na silipan ng maraming butas. 'Di ba? Isang magandang ender para sa akin. Tsaka hindi naman siya nagmukhang isang anggulo lang kasi kalat-kalat yung atake. 'Di ba? So, yun, gaya nga sabi ko sa inyo, uulit-ulitin ko, either way yung battle nung live na napanood ko to, either way para sa akin, kung nanalo si Ban nung gabi na to, ay nung gabing yan, hindi rin nakakagulat kasi nga masyadong debatable. So sa akin, I'll go with Ban sa round 2. Sorry Lip, pero first 2 rounds sobrang dikit ng hatol. 10-9, 20-18. Up by 2 points si Ban. Tingnan natin kung ano yung magiging bawi ni Lip sa round 3, pero sa tingin ko masyadong late palagi yung pag-abante ni Ban sa bawat rounds, kaya malaking pako talaga yun na pagka-abante niya, pinapako na niya, kaya wala nang nagiging dead air, hindi na nagiging dragging, kasi kung paano niya nalagpasan yung round ni Lip Cram kada round, tinatapos na niya doon. Ganun lang. So, ayun, I think nasabi ko naman yung opinion ko ng maayos. Round 3, ito, tangina, crucial game. Makikita sa isang butas. Ang haba mag-set up! Tangina, yun na yun, ang haba mo mag-set up. Nakaraan, inasal. Ngayon, McDo. Grabe te. Ang likot mo pag gumalaw, masyado ka ng jolly, be. Okay. Pasok yun, Bisaya kayo eh. Ang gusto mo sabihin ko, Jollibee? Okay na to. Yo! Yung boses mo nakaka-bad trip. Sakto sa estilo mo na gamit. Na para kumonekta lang sa crowd si Ate Nenya Sandehas, ginawa niya pang kabit ni Arik. Nenya Sandehas. Ninya yun. Tangina talaga na itong mga Bisaya eh, no? Yung Jonathan nagiging Jonathan. Yung Joshua nagiging Joshua. Yung Richard nagiging Richard. Pucha ang kulit. Nagtutunog pilit. Mga putang ina nyo, nakakasira kayo ng birth certificate. Wala na nga ang lakas yung linya, tapos yung angulo, embento. Mas napansin ko pa yung Nenya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. No, Nenya ne. Okay. At napapansin nyo ba? Dito sa Manila, yung video. Ano yun Hunter x Hunter reference. Nenya. Nen mo. Okay, ayos yun. Ayos na wordplay yun. Tulo, embento. Mas napansin ko pa yung Nenya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. At napapansin nyo ba? Dito sa Manila, yung video okay, kanto-kanto. Pag may kapitbahay kang Bisaya, di mawawala yung kwando-kwando. Tell me when will you be mine? Ang ingay pa, kaaga-aga. Walang habas magkuratsa. Kapag may sapi na ng alak, sakop na buong kalsada. Las laban niya, sabi ni John Leo. Huh? Ban yun? Klaro naman. Naniniwala ka sa tao na yan? Tignan mo nga yung mata niyan. Klaro ba yan? Siya yung Jonas na Cebuano. Kitang-kita daw panalo ay may problema yon sa vision. Kaya paano naging klaro kung tingin niya split decision? Kung vision niya wala sa center, naging defender siya sa'yo. Yung vision ko ay pang Avengers, kaya endgame mo na to.
Okay. Sabi niya sa interview, tuloy nyo lang yung hit. Engagement din yan. Nak na puta, engagement! 8K followers. Yung views mo nga, di pa umabot sa 4-5. Tangina, engagement ang puta, tapos yung fanbase kasya sa Joyride. Joyride. Sa mga MC na, content creator, nakikifit in, hinayupak. Easy money na yung gimmick, ayaw na magtinda ng prutas. Mula tinalo niya si Cripply, nagbago na yung halimuyak. Engagement na yung nasa isip kasi committed na yung utak. Tangina, para lang sa engagement niya kay Meta, pati yung hate tatanggapin. Imbis ikay magpagaling sa battle rap, iba yung Meta, dapat married to the game. Kaya dapat kang mag-disappear at tanggalan na ng karir. Naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Kasi sobrang wak ka pa mag-spit kapag umanggulo batibot. Yung round 2 nga nito kay Crip, sa PM3 na lang umikot. Yung inasal ay only rice. Yung ginawa mo only lines. Ganun umanggulo tong bitch. Nakakaumay na mag-spit. Porkit sinalang niya ay barbecue, dun na siya nag-stick. Ayos. Kapag umanggil, mahaba setup, naging manok nyo to, Diyos ko. Mahusay daw namang bara, hindi nagbubuhos to. Janitor ka dun, di ba? Janitor ka dun, di ba? Reverse ko din, ulitin ko. Ngayon yung banyo naman dito, ang bababo. Hindi ko gagayahin yung eskema niya ni Gago. Yung inasal mo ay pangkanto. Bakit ako makikiihaw, may pride ako kahit papano? Sa ginawa niyong kontrobersya, narinig ko tinig ng madla. Dahilan upang durugin ka at ako'y lubusang maghanda. Kaya di ka na magkakampyon kahit sulidin yung katha. Dahil nabulabog mo si Kratos nang hindi sinasadya. Tangina, wala nang partida to, legit. Di na si M-Set yung ka-rival. At magcha-champion na ako, Rick. Magre-rebat na ako sa finals. Hindi lang basta tinake down si Urbano na rest in peace. Binadibag ko sa same bout dahil sa dami niyong nag-please. Ready na ako sa next round. Di ka na mag-e-exist. Kung nasa Visayas yung best crowd, nasa Luzon ang best MCs. Sick daw tong kalaban ko at may sinumpa daw na prutas. Pero pag silip kalaban mo, may muta ka, tang ina mo, wag mong tatanggalin, ha? Tangin naman, huwag mo pupunasan. Pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng muta. Tangin mo. Okay. Consistent approach para kay Lipcram. 1, 2, and 3. Yun lang. Nag-abang ako ng mga lines, ng mga punchlines, mga haymakers na sa tingin ko pwedeng tumapat sa mga haymakers na pinakita ni Van. Pero in the end, feeling ko 1, 2, 3 ni Lipcram pantay-pantay eh. Sa tingin ko walang line si Lipcram na tumapat doon sa Sangadnika, doon sa yung hindi ko tinanong si Looney about dun sa tingnan na yun kasi ang ganda talaga ng setup nun eh, kaya ang lakas talaga ng impact. So ayun yung mga hinanapan ko ng katapat sa rounds ni Lip, pero sa tingin ko hindi umabot eh. Okay, so ayun, consistent naman si Lip, malinis naman niyang naitawid yung all 3 rounds. Malinis naman niyang na-deliver yon, malinis naman niyang na-hatid yung mga punchlines. Pero, ayun, tignan natin yung round 3, kung paano natin ibibigyan ng judgment to. Pero, bahala kayo kung ibabash nyo ako, pero sa tingin ko, first 2 rounds kay Van yun eh. Ulitin ko lang, si Lipcram, idol yan. Pero, ayun, sa tingin ko, laging may habol si Van na late. Kaya, pagka overtake niya kay Lipcram sa bawat rounds, pinuputulan niya para hindi na maging dragging yung performance, hindi na maging ganun ko siya napanood. Round 3, Ivan, pakinggan natin. Time na? Okay na. Ang ina, meron daw siyang pride kahit papano. Bisaya.
Fried. Tol, yung fried. Fried. FP yun, fried mo. Ay, may fried ako. Kaya paano? Paano? Pag bumili ako ng french fries, mahal, price. Ganun. Tanga-tanga ka pala eh. Tangina. Tanginang rebat yan. First time mo ginawa yun, ha? Round 3 game. Game. Binigay na daw yung kampyonato kay M-Zite. Kasi hati sila sa premyo. Ang ganda talaga ng placing. Sa ano talaga? Sa placing talaga ng round nagkatalo to. Sa placing ng rounds at tsaka kung sino yung unang bumanat. Sa round 3 ni Lipcram, meron siyang line na magre-rebat na ako sa finals. Hindi na si M-Zite yung kalaban. Diba? May ganun siya. Ngayon naman, eto, meron na namang linya si Ban about dun sa binigay kay M-Zite yung kampyonato. Doon talaga nagkakatalo sa parehas na anggulo. Abayhin nyo! Ay! Kasi hati sila sa premyo. Abayhin nyo! Kasi mahusay at ang galing niya mag-imbento. Ipagpalagay na lang nating totoo yun. Pero hindi. Malabo maging tunay. Paano kami maniniwala sa'yo? Bay, sali ka ng sali sa buhay. Tangina, 4 na beses na sumali tapos pagdating ng finals, pamimigay lang. Tropa ko kasi siya, tsaka hati kami. Huwag ka nga magde-deny dyan! Porket natalo ka, binigay na. Putang ina, kadiri yan. Putang ina, kadiri yan. Putang ina. Imbes umamin siya, natalo siya, siya pa ay nanlilin lang. Hindi mo siya binigyan ng parangal, huwag ka masyadong feeling dyan, ang tanging nabigay mo kay M-Zite ay malaking kahihiyan. Kasi isipin nyo, nag-champion si M-Zite dahil binigay lang. Ang lala at ang grabe, pre. Isa ka talaga sa mga dahilan kung ba't nababash siya dati. Gusto niya makalaban sa final, si Katana. Tangina naman ang tikas. Para pag natalo siya, binigay niya lang parehas taga Las Piñas. Ito daw magkakampiyon, hala. Iba't sa kada moves tanga. Hindi ka pa nga natatalo, gago, nagrarason ka na. Binigay ang puta. Bigyan kita dyan eh. Sapagkat may napuna, mapagpanggap kang tao ka, ikay palpak at gago pa. Pagkaibigan, give and take. Pero sa klap ng kaso niya, nagrarason na binigay pag di tanggap na talo siya. Yung mga pagpapanggap mo, matagal ko nang nahuli. Mapang-asar ka na iyakin kapag ikaw na nabubuli. At kung matalo man ako, tandaan mo sana ng mabuti. Binigay ko lang to sa'yo kasi parehas tayong ayaw ni Looney. Hindi mo mahulaan yung mga bara ko at ang angking ko na hiwaga. Parang video reaction ni Batas tapos ang guest niya si Diwata. Halimbawa, may idol ako, nakakilala mo. Pero ngayon, deads, wala na siya. Balik tanaw, siya'y nakilala dahil sa lupit ng bara niya. Hindi katulad mong puro line, Mac, malupit siya talaga. Sana ikaw na lang namatay, hindi si Uchiha Madara. Gago. Poison yun ah. Oo, mas maayos pang mamatay ka gago tapos ang desisyon ng pamilya mo, ipakremate ka tapos half-cook lang. Kung ihalin tulad ko sa pangyayari, ang tarantadong taong yan, parang nanalo ng rapol ng bagong sapatos si Idol Righteous One. Walang kwenta, walang silbi. Ewan ko saan ka nakahanay. Tropa niya daw si Young One, pero putang ina, yung patay na anak dinamay. Inggit sa tropa, inggit sa kagrupo. Puta, dyan ka na nasanay. Ang pangit mo kaibigan, mas maayos ka kaaway. Yung kaibigan niya, 3 beses nag-champion, may-ari ng Motus, pero si Gago, Dehens proud. Kinaiinggitan kanyang bestie, wow, pinanindigan yung pagiging clown. Yung kaaway niya, goat na karamihan. Kahit tanungin pa mga MC crowd at di ko na kailangan pangalanan, there's only one name to break it down. At
Di ba iwalay na kayo ng asawa mo? Pero di ko siya ginago. Kahit pwede ko siyang idamay pag ganito na entablado. Ngayong saksi yung mga tao na yung lip na preparado ay tinalo lang ng dayong digaanong desperado. Wala akong plano magkampyon, but always ready bumangga. Kaya X ka sa semis, kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ nakata. Ina yun ha, Eagle. Panoorin nyo kung magkampyon ng Okay, round 3 lip cram. Malinaw para sa akin. Medyo hindi naman sa dragging, hindi naman dragging yung performance ni Ban sa round 3, pero sa tingin ko hindi siya enough para hindi siya enough para pantayan yung first 2 rounds niya. Kung ikukumpara ko yung rounds 1 and 2 ni Ban, magka-level yon. Pero kung ikukumpara ko naman yung 2 and 3 niya, ibang level yon, 'di ba? Magkaiba. Same level yung 1 and 2, ibang level naman yung 2 and 3. Bibigay ko kay Lip Cram 9-8 in favor of Lip Cram sa round 3. Hindi dalawa yung naging tingin ko dun sa round 3 ni Ban. Hindi niya na higitan yung first 2 rounds niya at hindi rin niya nahigitan yung round 3 ni Lip Cram. Kaya malinaw para sa akin na Lip Cram yun. Tsaka yung round 3 ni Ban, feeling ko na siya, feeling ko naubusan na si Ban ng angulo kasi hindi na masyadong tumatama hindi na masyadong effective yung mga napili niyang lines dito para kay Lip. So ayun yung kay Lip Cram kasi consistent first, second and third consistent na approach, consistent na atake. Kaso nga lang sa first 2 rounds nakapagpondo na si Ban ng maayos na standing Kaya even makuha ni Lip Cram yung round 3, para sa akin lamang pa rin talaga si Ban sa first 2 rounds. Okay? Yun lang. Hindi ko napapabain. Round 3, malinaw yun, Lip Cram. Mas effective, mas kumokonekta. Kay Ban, less effective na yung yung mga napili niya, pero okay pa din naman yung mga napili niyang angulo. Hindi lang siya ganun ka impactful compare sa first 2 rounds niya. Yun lang. 10-10-8, that's 28 points for Ban. Tapos kay Lip Cram naman is 9-9-9, 27. So 28 to 27, sobrang dikit. Sabi ko sa inyo kaya may dahilan kung bakit inuna ko yung Katana versus Saint Ice compare dito, kasi nga sa pagkakatanda ko nung napanood ko to ng live, either way talaga, pwedeng Ban or pwedeng Lip Cram. Nung in-announce yung score, na alam ko ang boto ng hurado is 6-1 nung sinabi ni Bossing Arik na 6-1, kung magiging in favor of Ban yun, hindi rin ako magugulat kasi nga sobrang nakita nyo naman, 'di ba? Either way, debatable, 'di ba? So, yun. Para sa akin, Ban first 2 rounds. Lip Cram vs. Ban, isa buhay, semifinals, mag-iayos ibang beses para sa kanilang pareho at para sa battle. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. Ang boto ng Orado, 6-1. Di ba? 6-1. 6-1 to Judges, gusto ko mapakinggan yung judges dito kasi hindi ko na napakinggan yung judges dito kasi ang layo nga namin, di ba? Advancing sa Isabuhay Finals, mag-iay tayo lahat para kay Lip Cram. Ang ina mo. Shoutout kay EJ Kunting Pogi at sa... Para sa akin, Ban yun Shoutout kay Lip. Idol ko yan si Lip, pero I think that's this battle sobrang either way, pero I'll go with Ban. Kaya na lang yung mga vape na iwan ko yung cellphone ko
Yun, GL, boto ko Lip Cram. First round, binigay ko kay Ban ng Gahibla. Sa bilang ko, mas madaming suntok totoo. si Ban. Although, mas marami yung high points ni Lip. Tsaka yung ender niya solid. Round 1, binigay ko kay Ban. Round 2, madami din na mga angulo si Ban or mga linya na parang sumakto, na parang rebat kay Rebat. Lip. Pero overall, Diba? Sabi ko sa inyo na parang rebat eh. Yun yung tinutukoy ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo kanina pa. binigay ko pa rin kay Lip. Preference na lang siguro sa mga laro Preference. na ginawa niya. Tsaka round 3, or kahit yung 2 kahit pwedeng tabla. Pero yung round 3, yun yung pinakaklaro para sa akin na kay Lip. Yes, Lip Although talaga mas yun. trip ko yung mga angulo ni Ban overall, pero mas nakaka-generate si Lip ng mga creative na punchlines. So, preference-wise yun, binigay ko kay Lip. So, good luck kay Lip at congrats. Ayun, dikit yung laban. Tong no, si GL sayang kasi 1 binigay niya kay Ban, 2 tinabla niya. Pero preference na lang daw. Pero tas round 3 Lip Cram. So parang tabla, 'di ba? I mean, hindi siya parang tabla talaga. Tas yun, parang mas binigay na lang daw niya kay Lip. Preference. Congrats. Ayun, dikit yung laban. Round 1, ginawa ko na lang siyang tabla. Veterans move, nakita ko doon yung veterans move ni Lip. Pero palag-palag din yung materials ni Ban doon. Nagsusukatan pa sila round 1. Then round 2, iboboto ko dapat si Lip Cram, pero nabaliktad yung boto ko doon sa ender ni Ban. Kaso nga lang, nag-stick si Ban doon sa konti lang yung angulo na inano niya, na binring up niya, pero yun, panindigan niya doon sa last ender niya. Then round 3, malinaw para sa akin na si Lip Cram yung panalo sa round 3. Grabe yung sulat ni Lip, pati angulo, pati mga punches, sobrang creative ng mga joke, well-rounded talaga. Si Ban naman, okay yung mga icebreaker niya, effective din. Nakitaan ko lang ng mas hindi handa yung round 3 ni Ban kaysa sa round 3 ni Lip Cram. Then yung rebuttals niya walang rhyme. So overall para sa akin, Lip Cram. Ganun lang yung naging judgment ni Flick. Overall, linis ng performance, hindi nag-rhyme. So, okay. Okay. Bumoto kay Lip Cram. Para sa round 1, maganda yung ender ni Lip Cram na ano, yung mag-champion na hindi sinasadyang mag-champion. Tapos, round 2, bigay ko ng dikit pero Lip Cram pa rin. Tapos round 3, yun. Mas maganda yung preparasyon ni Lip. Kaya yun. Parehas magaling sa laban na to. Pero round 1 para sa akin dikit, pero parang lamang pa rin si Lip Cram. Round 2 medyo nahirapan akong i-judge yun, pero parang bibigay ko yung kay Ban. Pero sa round 3 kasi medyo lumaylay na si Ban. No, lumaylay na. Tapos yung mga lines kasi ni Lip, pang tournament talaga siya eh. May punchline na comedy, may mga hard hittings din. Tsaka mas marami siyang angulo na nabigay. Kaya binigay ko yun kay Lip. Kaya 2 round nakuha sa akin ni Lip Cram. Yung nakuha ni Ban medyo nag-alangan pa ako, kaya para sa akin binoto ko si Lip Cram. Binoto ko si Lip Cram. Para sa akin yung deciding factor ko kung bakit Lip Cram is yung round 3. Round 3, yes. Kasi yung round 1 and round 2, tabla. Although Lip Cram yun, pero konting-konti lang kasi hindi masyado nakatulong yung mahabang setup ni Ban. Although pareha sila may binibitawang malalakas talaga na linya, pero para sa akin mas naging effective si Lip Cram sa 1 and 2, pero konting-konti lang talaga. At yung round 3, yun yung deciding factor kasi para sa akin, lumaylay na doon si Ban. Yes, lumaylay na doon. Doon si Lip Cram, mas umarangkada siya doon. Kaya yun, boto ko si Lip Cram. Yo, Waski, bali ang binoto ko si Lip Cram. Bali ito yung para sa akin yung round 1 ni Lip Cram, line per line sobrang solid, sunod-sunod yung mga punches na. Pero yung buwelo niya sa unahan medyo wala, sakto lang. Tapos yung kalagitnaan na rin talagang tumodo bago matapos. Tapos solid yung ender niya. Yung round 1 naman iba, maraming lumanding, kaya lang yung bigat ng pagkaka-absorb yon mas technical yung kay Lip Cram, kaya ibinigay ko kay
Lip Cram. So round 2 naman, same din. Same na yung round 1 ni Lip Cram, solid punches. May prediction pa sa prutas, pero binigay ko yon kay Van. Yun nga, nakabod sa yun, train of thoughts niya, solid din. Tapos yung sa mga angle niya doon sa McDo, tapos may prediction din na parang naging balik din. Yun nga eh. Binigay ko kay Van. Then round 3, si Lip Cram talagang yung round kinukuha niya. Talagang sobrang nagiging na siya, mas naging intense na siya. Tapos si Van naman may mga jokes siya, kaya lang kumbaga yung difficulty ng jokes sakto lang. Tapos yung landing ng mga punches na mga angles niya, yun about kay Looney, naging paulit-ulit na siya. So parang hindi na siya ganun ka-impact. Kaya round 3 binigay ko rin kay Lip Cram. Yun. Ako yung nag-iisang bumoto kay Van. Para sa akin, round 3, yun yung pinakamalinaw. Nakuha yun ni Lip Cram para sa akin. Yung round 1, ang ganda nung ender ni Lip Cram. Pero para sa akin, yung ginawa na ender ni Van, parang dalawang angle yung tinamaan niya sa round ni Lip, which is yung nagtitinda ng prutas, tsaka yung linya ni Lip Cram about kay Apex, na nilibat niya wala kang takas sa Sun God Nika. Yes. Round 2, sobrang dikit lang din. Siguro binasi ko na lang kasi parang nagmukhang rebat ulit yung angle ni Lip Cram, yung proud si Looney sa Nayon. Tapos naibalik siya ng sakto ni Van na yung hindi ako nagtatanong kung proud ba si Looney sa narating ko na Nayon. So yun, 1 and 2 binoto ko si Van, round 3 Lip Cram. Putang ina. Si Batang Rebelde yung kaparehas ko. Tapos kung ano yung pinipinpoint ko sa first 2 rounds, ayun din talaga yung nakita niya, yung about dun sa Sun God Nika, tsaka dun sa sa narating na Nayon, 'di ba? Pinaulit-ulit ko yun kanina sa inyo. So, shoutout kay Batang Rebelde. Parehas kami nang nakita sa battle. Live siya, ako dito sa online. At least, diba, hindi ako nag-iisa na bumoto kay Van sa sa review na to, sa battle na to. Yun, para sa akin, first 2 rounds talaga malinaw eh. Yun talaga yung naging story. Naging naging rebuttals talaga yung ibang mga anggulo ni Van para dun sa mga lines ni Lip Cram. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung placing na lang talaga ng round, tsaka kung sino yung unang nag-spit, dun talaga nagkatalo. Diba? Ang galing lang na may kaparehas tayo. Hindi na ako nag-expect kasi 6-1 eh. Hindi na talaga ako nag-expect. Tsaka hindi ko alam kung sino yung MC na bumoto kay Van. Pero yun, si BR pala. At nakakatuwa lang kasi kung ano yung pinipinpoint niya, yun yung isinabuhay ko dito sa sa review na to. Kaya shoutout BR. Yun lang. Medyo humaba yung review natin sa battle na to, pero na-enjoy ko siya kasi lahat naman ng gusto kong sabihin, I think nasabi ko. So yun, di ko na rin patatagalin kasi gagawa pa ako ng isa. Hanap ako ng maikli lang na video, tapos reviewin natin. Yun lang. Pero yun, shoutout ulit kay Van. Tangina, para sa akin sa yun. Pero kay Idol Lip, alam mo na yan, lakasan mo sa finals. Okay, so kita kits sa next na review mga kumag. Peace out.